Hello po, magandang araw. Ngayon po pag-uusapan natin kung bakit bawal po na matulog kapag busog po tayo. Kasi po alam ko naman, usually po tayo, di ba? Pag gabi, dun tayo kumakain ng marami kasi syempre nasa pamilya po tayo, no? Kumakain po tayo together with our families na talaga namang ang sarap ng pagkain po natin. Alam niyo po bang bawal po yun? Ngayon po sa video natin na to, malalaman nyo kung bakit bawal ang ang pagtulog kapag sobrang busog. Ako po, ang inyong PWD, but never a disability, Naidarna, your online doc. Alam ko po, naririnig nyo na po ito, no? Huwag po tayong matutulog kapag busog po tayo. Bakit kaya? Ito po ay baka tayo magkasakit, no? Meron kasing mga ibang sakit na nakukuha po natin sa pagtulog natin habang busog po tayo. Dapat sana ay huwag na tayong kumain lagpas 7 o'clock p.m. Kasi po lahat po ng kinain natin hindi na po madadigest, hindi na po may-metabolize, at matutulog na lang po tayo. Hindi na po kailangan ng katawan natin ang maraming mga calories, ang maraming mga nutrients during the time na matutulog na lang po tayo. Mga 6 o'clock po o kaya 7 o'clock, yun na po ang last meal natin. Bakit po? Kasi ang tiyan natin, ang abdo natin, ang atay natin, hindi na po nagfa-function kapag gabi. Mahirap pong magtrabaho ang mga ito, kasama na rin po ang puso. Kaya pagtulog natin habang busog po tayo, possible magkaroon po tayo ng mga babanggitin ko po na sakit. May mga certain organs po tayo sa katawan na gumagana lang tuwing gising po tayo. Kapag natulog na, like in our case, like sa mga tao, tamad na rin po sila, no? Kasi tulog na po sila eh. Bakit pa ako magtatrabaho? 'Di ba? May tinatawag na circadian rhythm natin sa pagtunaw ng pagkain. At usually, ito ay natutunaw lamang kapag gising po tayo. Ang mga posibleng mangyari po during our pagtulog, syempre, pwede pong lumaki. Unang-una ha, pwedeng lumaki ang ating mga tiyan. Kasi po, hindi na po nga ito madadigest. At kapag laging busog, bibigat ang ating timbang. Kasi, sinabi ko nga po kanina, hindi na po mame-metabolize lahat yung mga food intake natin during night time. So, ang mangyayari po doon, maiipon lang po. Pati ang bitukan natin, hindi yan na yan masyadong gumagalaw kapag gabi. So, pag naipon po yun, pwede pong lumapad at lumaki ang ating mga bewang. Yun po ang unang-unang ayaw ng mga babae. Hindi lamang po babae, no? Pati po mga lalaki. Kasi po, it entails other diseases po, no? Kapag malaki po ang ating bewang or pag malaki ang ating abdominal circumference, pwede pong magdulot ng ibang sakit yon. Pwede ring magka-diabetes, pwedeng magka-hypertension, at yun po, no? Mga complications po ng obesity. Ang pangalawa ay pwede tayong magising ng madaling araw. Bakit tayo magigising ng madaling araw? Ito po ay dahil sa acid reflux. Explain ko po sa isang video ko kanina na dapat 2 hanggang 3 oras na tayong kumain bago tayo humiga. Kasi may possibility po na umakyat ang kinain sa esophagus, yon ang magkukos ng GERD. Na ang sintomas po ay parang mainit, papunta po dito, pati po sa chest natin, masakit po at pwede tayong magpalpitate. Maiirita po ang mga surrounding, mga organs po papunta sa esophagus natin. Yun po ang mga manifestations ng GERD. Pwede rin po parang nasusuka po tayo, bloated po lagi ang pakiramdam natin.
Okay? One way para maiwasan po natin yon is kumain po tayo and then we wait for 2 to 3 hours para bago po tayo humiga, bago po tayo matulog. Okay? Ang pangatlo ay pwede rin kumabog ang ating mga puso, no? Yung palpitations po na tinatawag natin, mararamdaman po natin na hindi po tayo in love, ha? Okay? Kapag po kasi busog tayo, kahit na hindi tayo in love, pwede pong yung hangin mula sa tiyan, pwedeng maapektuhan po niya ang vagus nerve natin, which is responsible po sa palpitation natin. Mapapansin na madalas ito kapag mas busog tayo at mas stress po tayo. So, anong gagawin natin para mapigilan yon? Huwag tayong masyadong magpapabusog paggabi at less stress po sana. Ayon sa researches, pwede rin itong mag-cause ng stroke. Kasi po, napupunta lahat sa tiyan natin ang blood supply, yon ay kailangan niyang i-digest. Diba? Ang blood supply po, nandun po ang oxygen. Kapag ang utak ay nawalan ng oxygen, yun po ang stroke. Pwede rin po mamaga ang ating mga lapay o ang pancreas na tinatawag natin. Ang acute pancreatitis ay dulot ng pag-inom ng maraming alak at pagkakaroon po ng mga bato sa gallbladder natin. May mga nagsasabi na ang pagkain natin ng sobra-sobra at ang mga matataba, sobrang matatamis, okay, ay pwede ring makasira sa ating lapay. Kaya maghinay-hinay po tayo sa pagkain at umiwas po sa pag-inom ng alak. Ito po ay tinatawag ring bangungot, no? Kapag natutulog tayo, kapag sobrang dami ng kinain natin, pwede tayong mabangungot. Pero actually, ang explanation po doon is acute pancreatitis po ang nangyayari. Pwede pong sa sobrang daming inom o sa sobrang daming kinain na papatungan po ang lapay hanggang sa mamaga po ito. Yun po, hindi na po tayo gigising. Paano po ba para hindi tayo kumain ng biglaan? Ang sinasuggest po namin is eat frequently pero small but frequent feeding. Paano po natin magagawa yon? We eat 5 to 6 times a day. Ang tamang pagkain po ay we have breakfast, merienda, lunch, merienda, at dinner po, no? Pero in small quantities lang po, halos pantay-pantay. Huwag po nating uugaliin na hindi tayo kakain ng breakfast, tapos lunch, sobrang dami naman, o kaya paggabi, sobrang dami din. Okay? Halos pantay-pantay lang po na mga amounts of food. Tapos, gawin nyo breakfast, merienda, lunch, merienda, tapos dinner. Okay? Ang isang mansanas po or isang pandesal, pwede nang pang merienda yon. Sa ganitong paraan po, dahan-dahang papasok ang nutrisyon sa ating katawan at maginhawa ang mga different organs natin sa ating mga katawan. So, pagkatapos, yung sinabi ko rin kanina, we wait for 2 to 3 hours after eating before tayo humiga at matulog. Pwede po tayong tumayo at maglakad-lakad muna ng 10 to 15 minutes upang tulungan natin ang ating katawan, ang ating tiyan, na magtunaw ng pagkain. Kasi po, ang gravity rin, no? Ang gravity, may effect po sa pagbaba ng ating kinain. Huwag po tayong hihiga or matutulog kaagad. So, yun lamang po. Hopefully po, may natutunan po tayo for today's video. Maraming salamat po. Muli po, ako po ang inyong Nay Doktora, Nay Darna, na nagsasabi sa inyong kung may karamdaman po kayo, nandito lamang po kami. Ang inyo pong online doc. Thank you po.